Dapat bago kayo kumilos, pinaalam niyo muna sa akin lahat ng plano niyo. Bakit? Anong bakit? Tama ang ginawa namin ni Christy. Akala ko ba nagkakaisa tayong lahat na dapat pagbayaran ni Shaira lahat ng ginawa niya? Oo nga, pero pinapakomplika niyo lang lahat ng sitwasyon. Dinamoy mo ba si Christy? So yun pala yun. Si Christy ang iniisip mo. Are you scared na baka saktan siya ni Shaira? Leon, hindi pa ba? Umpisa pa lang, si Christy na ang target ni Shaira. At ayaw na matakot ni Christy. Tapos na siya sa stage na yon. Ano, maghihintay na lang kami? Sa susunod na hakbang ni Shaira? Something needed to be done. Ganon din si Christy. O sa tingin mo, tama yung ginawa niyo? Ha? Nahimukin lahat ng tao? Tapatan sila ng pera, ganon? Leon, ang galing ka sa kalasag. At alam mo, puro pera lang din ang gusto nila doon. Lalo na si Alakdan. At sigurado ako, kung saan mangkuta nagtatago si Shaira, ganun din yung mga kasamahan niya. So I'm sure, praning na siya ngayon. Pero pera lang ang labanan dito? Ano, hindi lahat nadadaan sa pera o sa mabilisang solusyon. Okay. So give me a solution. I'm listening. Wala, di ba? Kasi ang hirap hulihin ni Shaira. Desperate problems need desperate solutions. Tsaka bakit pag ganyan yung reaction mo, imbes na matuwa ka na gumawa kami ng paraan, parang nag-aalala ka pa? Dahil mas mapanganib nga itong ginawa ninyo. Napanganib para kanino? Sa amin ba? O sa kapatid mo? Leon, alam kong kapatid mo si Shaira, but you can't tell me you still care for her. After nang ginawa niya sa anak natin? Oo nga, pero madaming sira-ulo sa mundo, mga manloloko. Tinapatan niyo pa yung ulo ni Shaira ng pera. O paano kami tumawag sa inyo? Lokohin kayo. Iniisip niyo ba yon? Komplikado na nga yung buong sitwasyon eh. Iniisip niyo ba yon? Walang masama sa ginawa namin. I have lawyers and I have staff. Tapos na kami. Pagod na kami ni Christina matakot kay Shaira. Hindi na kami natatakot na magugulo yung buhay namin dahil si Shaira na yon. Siya na dapat ang matakot ngayon. Gusto lang namin matapos na to. At dapat pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Damay na rin yung ibang kasamahan niya. Tori, anak, nahanap ko na yung phone mo. It's okay, Mommy. Just leave it there. Tori? Mommy, wala naman po akong ine-expect na tawag. Lagi naman po tayong magkasama. I promised myself na hindi na po kita iiwan, Mommy. Wherever you go, susunod po ako. I love you, anak. I love you din po. Pero, paano kung tumawag yung daddy mo? Kailangan mong sumagot sa tawag niya. Mommy, hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin? Anything is possible, Tori. Lalo niyo lang pong pinapahirapan sa sarili niyo, Mommy. Or maybe, you're just doing it for me. Mommy, no. You should stop it. Hindi na po ako bata. Naintindihan ko na po lahat ng nangyayari. Anak. Pero, Mommy, iniwan tayo ni Daddy. Choice niya po yun. Hindi man lang siya nagpaalam sa atin. And because of that, I'm making a decision too. Ipilitin ko na rin pong kalimutan siya. Tori, wag ganyan. Ganyan. Mommy, please. Pabayaan niyo po muna ako.
tatay mo? Gusto mo ubo? Yung mga tinatawagan ko nga po eh, pero hindi sumasagot. Nawala po ba kayong napapansin kay tatay? Na, no? Nagtataka lang po kasi ako. Parang hindi po siya masaya sa ginawa niyo ni Nanay Christy. Yeah. Kinonfront niya ako about that. Tataka lang din ako sa reaction ng tatay mo. Parang hindi siya natuwa. Parang mas nag-aalala siya and hindi ko alam kung saan siya nag-aalala. Tsaka parang parati siyang may iniisip. Makilala ko po si tatay kapag may sobrang bumabagabag sa kanya. Simula po nung mamatay sila Lola Osa at si Lola Carmen, nagkaganon na po siya. Baka naman. Ma, may isa pa eh. Nakita po namin siya mismo ni Kuago sa harap ng urn ni Lola Osa. Umiiyak po siya. Humihingi siya ng tawad kay Lola Osa na para bang kasalanan niya kung bakit to namatay. Kinausap ko po siya tungkol doon, pero hindi naman po niya ako sinasagot ng diretsyo. Makilala ko po si tatay. Pagka ganun, parang may tinatago po siya. May tatago niya, anak.